way of life naman. Tampok ang Sergeant Major ng Service Support Battalion ng Pamilyang Kaugnay. Alamin natin ang kanyang naging paglalakbay, karanasan at inspirasyon sa serbisyo militar. May mga taong ipinanganak na may marangyang buhay. Ngunit mayroong din simpleng tao na nagsimula sa hirap at nagsumikap upang maabot ang kanyang mga pangarap. Isa siya sa mga taong hindi pinanghinaan ng loob sa kabila ng mga pagsubok na kanyang nararanasan. Sa pamamagitan ng sipag, tiyaga, at matibay na pananampalataya, unti-unti niyang binuo ang kanyang kinabukasan. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay, ngunit nagsilbi itong inspirasyon upang ipagpatuloy ang laban sa buhay. Through the shadows, lit my heart. I feel the fire growing. I feel the strength return. I was made for rising. I burn, I burn. Push me down, I rise again. Break the storm, I won't bend. Through the pressure, Magandang araw po, Pamilyang Kaugnay. Ngayon po ay panibago tayong makakasama at makakakwentuhan. Magandang araw po, sir. Sir, pwede po ba silang magpakilala? Magandang araw mga Pamilyang Kaugnay. Ako po si Master Sergeant Jose B. Malabad, 811904 Philippine Army. Ako po ay nakatalaga sa 7 SSBN Philippine Army. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan nung simula civilian pa kayo up to naging sundalo po si sir? Nung nag-elementary si sir, high school, then nag-college po sir? Nung ako po ay sumabak sa eskwelahan bilang isang elementary, naalala ko pa noon kami, ang aming guro nung time na yon ay sila yung pagdating ng December, sila yung nagbibigay ng sa amin pa-Christmas. So pagdating naman sa high school life, doon natin nakikita yung enjoyment ng bawat mag-aaral sapagkat nandyan yung samahan ng bawat estudyante. Yung banding, lalong-lalo na nagkaroon ng Citizens Army Training, yung tinatawag na CAT noong araw. So doon sa bagay na yun, nagkakaroon tayo ng disiplina at pagtuturo ng ating kumandan sa school, doon sa Citizens Army Training na yun. Naging maganda yung takbo ng mga estudyante noong araw dahil sa disiplina na tinuro ng mga guro. Pagdating naman sa college life, doon na ang challenges sapagkat simula sa lugar ng ating kinaroroonan patungo doon sa eskwelahan, medyo may kalayuan at yun yung medyo mahirap na parte ng isang mag-aaral sa kolehiyo. Bilang nagkaroon ng kurso na 2 taon sa automotive mechanic, doon ko rin napag-aralan kung ano yung mga partes ng makina sa mechanical at saka sa part ng diesel and gasoline engines. Nagka-apply ako ng sundalo noong 1997. Mapalad naman ako natanggap sa pagka-candidate soldier at doon ako nahubog at yun din ang aking pangarap na paglingkod sa ating bayan. Worth it po yung naging course niyo sir, no? Kasi nagagamit niyo siya ngayon. Kasi sa SSBN po si sir. Sir, kamusta naman po yung experience niyo, di ba, na nag-aaral kayo? Sir, kamusta po yung buhay niyo nun? Magaan po ba siya? Maganda po ba yung naging trabaho ng parents niyo bot? Kaya hindi kayo nahirapan? Or may mga struggle din po tayo na naranasan, sir? Yung time na yun, kasi ako ang panganay sa 6 na magkakapatid, isang magsasaka ang aking magulang. Bilang isang panganay, parang inaako ko yung responsibilidad ng aking ama kasi lagi niyang kasama sa murang edad. Natuto na akong magsaka, magtrabaho at mag-araro. Sa pagkatapos nun, kasi nung araw kasi meron kaming 5 kalabaw, 5 kabayo nung time na yon. So bilang isang panganay kasi ako yung sumunod sa akin, puro babae, 2. So ginagawa ko yan.
kumukuha ng pagkain ng kalabaw at saka kabayo. Yun, pag nakapagkapasaw, nagkumpay yung tinatawag nating pagkain ng kalabaw, yung damo pala, yung sa damo na kinukumpay natin. Yan, iniipon ko muna yan sa loob ng maisan, tapos ilalabas, kukuhanin ng kariton para yung meron ako may pakain sa mga alagang hayop na yun. Paano po yung naging hakbang niyo, sir, bago kayo naging sundalo, sir? Para sa akin, nung bago ko ako nakapag-apply kasi sa sundalo, marami pa akong pinagdaanan kasi unang-una nun sa 5th Division, 1994, nag-apply na ako doon pero na-underheight ako sa sabi ng recruiting NCO nung time na yon. Sabi niya, kung gusto mo magsundalo, sabi sa akin ng recruiting NCO noong araw, pumunta ka sa GHQ, mag-request ka ng height waiver mo kasi maliit nga ako eh. Kasi, so ngayon, wala akong karanasan, minsan, hindi ko pa nga alam yung kung ano yung Yes. Manila. So, standby for almost 3 years. Tapos, nung time naman ng 1997, April, na ikinasal yung pinsan ko sa Manila. So, yun yung time na sinabihan ako ng aking ama na ikaw na lang yung mag-present sa akin doon sa pagpunta doon. Then sa part na yun, at hindi pa rin doon natatapos yung aking kwento kasi, so, meron din ako ang auntie na gwardiya noon. So, sabi niya, dahil wala pa akong kaalam-alam doon sa Manila, naiiwan ako doon sa bahay ng auntie ko doon. Ang sabi niya, kung gusto mo, summer job. Summer job yun. So, napunta ako doon sa Stradmore Company, yung sa Maui. So, ang ginagawa ko doon, parang dicer ako, yung nag-ano ng notebook, mga yan, bookshelves. Then, yun yung naging buhay ko. Then, matatapos na yung summer job na yun, may nag-offer na naman sa akin. Gusto mo ba na pumasok ng konduktor sa mga bases sa Manila? So, tinanggap ko na naman ulit yun. Doon sa time na yun, meron pang may exam pa yun sa mga fair guides na paano mo kukwentahin kung paano ka magbigay ng pamasahe ng bawat pasahero. So, yun sa tinatawag natin na kilometer post, din yung metrics ng mga fare. Yun nga, at sa awa naman ng Diyos noon, 3 days pa lang, pinasampa na nila ako doon. Then yun na, doon ako nakapag-isip dahil medyo kabisado ko na yung lugar. So pag nag-off ako sa pagka-conductor, pumunta ako sa Fort Bonifacio noon, nag-inquire ng exam ng APSAT na. Sa awa naman ng Diyos, mapalad naman ako natanggap sa time. Yun nga, at una kong naging assignment nang natapos ko yung aking candidate soldier course at saka jungle warfare operation course. Napunta ako sa 24th IB at nag-serve doon ng almost 7 years. After that, in year 2005, nagkaroon ng leveling ng mga tao. Napunta ako ng 56 IB. Then doon ako nagtagal. So umabot ako ng almost 19 years in the service doon sa 56 IB. Saan pa po ang 56 IB na, sir? From Bulacan to Baler Aurora, then Baler Aurora to Mindanao. So, dun sa part ng 56 IB sa Mindanao, naranasan ko yung na-freeze ng mahigit 1 year na hindi nakauwi ng COVID-19 pandemic. Yes, sir. Doon ko napagtanto na mahirap pala kasi yung aking pamilya at nagkaroon na rin ako ng asawa at anak, mga anak noon, 2 na yung anak namin noon. Mahirap balansehin kasi hindi mo alam kung ano na yung nangyayari sa aming pamilya nung time na yun. May time naman na nakako-contact pero mas maganda yung nakakausap mo sana ng personal. Yes, paano nyo na-overcome yun, sir, na isang taon kayo, sir, na hindi umuwi? Hindi po ba nagalit sa yung asawa mo? Hindi po ba niya kinestyon na bakit kailangan na ganito na hindi kita nakakasama palagi? Kasi sa time na yun, lagi kong pinapaliwanag sa asawa ko. Tuwing kung meron kunting hindi pagkakaintindihan. Sabi ko sa asawa ko, sa pinakamamahal kong asawa na, sana ikaw ang umiintindi sa akin kasi simula nung nagkakilala tayo, alam mo na yung trabaho ko. Ilang taon na po nun yung mga anak niyo, sir, naintindihan na po ba nila yung trabaho mo, sir? Yung anak ko nung time na yun, kasi 14 years na yung anak ko nung time na yun, yung panganay ko. Yes, sir. Paano po niyo po pinapaintindi na hindi kayo laging nakaka-attend sa mga special occasion nila, sir? Sa birthday? Ganun naman yung lagi kong pinapaintindi sa kanila pag nakauwi ako treat sa Bumabawi po talaga pag R&R, sir, no? So kasi sa part natin bilang isang nagsilbi sa bayan, bilang isang sundalo, lalo pag nasa malayo tayo. Sa akin kasi naranasan ko, simula nag-umpisa ako, nasa malayo ako eh. So mostly, every year, nakakasama ko yung pamilya ko mga 2 months lang eh, sa kabuuan ng vacation. Kasi yun sa distance ng trabaho sa lugar na aking kinagigisnan.
Di ba sir, malayo ka no? Malayo ka sa pamilya mo. Paano ka mas naging matatag sir? Palagi kang nasa malayo. Para sa akin, ang lagi kong gabay ay ang Panginoon. Nagbigay o nagpahiram ng buhay sa akin. Yun ang lagi kong sandigan para sa manatili ang aking tatag at kalakasan para sa serbisyo. Ilang taon na po si sir dito sa 7IT? Magti-29 years in the service na. This coming December 1. 29 years na sir, wala pa kayong balak sir mag-retire. Para sa akin kasi sa running to 54 na ako, so isagad ko na lang yung service ko until na magkapag-compulsory retirement ako. Sir, paano po ba kayo maging isang master sergeant sa isang unit na hinahawakan mo sir? Para sa akin, dun sa aking nasasakupan bilang isang sergeant major nila sa ngayon, ako po ay nagkakandak ng coaching and mentoring lagi sa aking mga kasamahan at laging pinapa-share sa kanila yung mantra ng aming commander na ready to serve. Ayan, maraming salamat po sir. Dahil dyan, dadako na po tayo sa fast talk sir. Ready na po ba sila? Ayan. Ang unang question po sir, disiplina o tapang? Disiplina. Pamilya o malasakit? Both, may pamilya at malasakit. Leadership or teamwork? Both din, leadership and teamwork. Paano mo sir hinahandle ang pressure? Sa pressure, para sa akin, pag na-pressure kasi ako, time-team ako nagdarasal kasi yun yung gabay ko sa aking buhay. Kaya doon ko nilalabanan ng aking pressure. Kasi lilipas din yan. Battalion duty or division duty sir? Battalion duty kasi doon ako nahubog sa field unit. Fear or courage? Courage kasi kailangan din natin may tapang para ma-accomplish natin yung ating mission. Ano ang motivation mo sa buhay? Ang motivation ko sa aking buhay ay ang aking pamilya. Sila yung aking kahinaan sapagkat malayaw ko sa kanila palagi at sila rin yung aking lakas sapagkat sila ang sumusuporta sa akin. Field mission or office work? Field mission kasi doon ako nagtagal eh. Message mo po sir sa pamilya mo sir. Para sa aking pamilya, sa aking pinakamamahal na asawa, salamat at hindi mo pinabayaan ang ating tatlong anak. Kaya nagampanan mo ang trabaho ng isang ama at isang ina. Dahil lagi akong malayo at sa tulong ng pong may kapal na nanatili ang ating relasyon na magiging tapat sa bawat isa at sa pagsubok na dumaan ay nalalampasan natin. Para sa iyo, aking minamahal na asawa, maraming salamat at God bless sa iyo. Para naman po sa inyong mga anak, sir. Para sa aking mga anak, lalong-lalo na sa aking panganay na mayroon ka pang 2 taon para sa iyong kurso. So, pagbutihin mo ang pag-aaral, i-maintain mo na kung ano yung inumpisahan mo, dapat matupad mo para pagdating ng araw, mapapakinabangan mo. Huwag niyong walain ang respeto at laging tumawag sa mahal na Panginoon. Message mo naman, sir, sa iyong sarili. Para sa aking sarili, sana gabayan ako ng Panginoon at laging manatiling malakas para sa ganon. Pag labas ko sa aking serbisyo, hindi ako problema ng pamilya ko. At ganon din sa aking pamumuno bilang isang Sergeant Major ng 7 SSBN. Sana ibigay niya yung best ko para mas marami pa akong ma-inspire dun sa aking mga kasama. Ano naman, sir, yung message niyo po sa pamilyang kaugnay, sir? Ipagpatuloy po natin ang ating pagkakaisa, pagmamahal sa kapwa at manatiling tapat sa ating mga kasamahan. Ito si Master Sergeant Jose B. Malabad, 811904, AGS Philippine Army, ang kasalukuyang Sergeant Major ng SSBN 7 Infantry Division, Philippine Army. Ito ang aking kaugnay way of life. Through the shadows, lit my heart. I feel the fire growing. I feel the strength return. I was made for rising. I burn, I burn. Push me down, I rise again. Break the storm, I won't bend. Through the pressure, I ignite. I was born to win this fight. Sa kabila ng lahat ng paghihirap at pagsubok na kanyang dinaanan, napatunayan niyang walang imposible sa taong may pangarap at determinasyon sa buhay. Ang pagiging sundalo ay hindi lamang simbolo ng kanyang tagumpay, kundi patunay rin ng kanyang katatagan at sakripisyo. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa marami na ang simpleng tao na may sipag, tiyaga at mabuting puso ay kayang maabot ang tagumpay
at maging huwaran sa kapwa. Ako si Mitch Dayan at ito ang Kaugnay Way of Life.